hinahanap ay murang gamit pang eskwela pero ayaw makipagsiksikan sa Divisoria, pwede rin daw mamili sa Deskwento Caravan ng Department of Trade and Industry. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagbabakasyon pa ang maraming estudyante pero abala na sa pamimili ng school supplies si Shiraline Henova. Bumiyahe pa siya mula Bicol para bumili ng bagsak presyong school supplies sa Divisoria para sa sarili at sa mga kapatid. 3,000. 1,000. Ilan kayo papamili mo? 3. Malapit na po kasi ako umuwi sa probinsya kaya ngayon ako namimili. Kasi mas mura po dito eh. Ang notebook 9 pesos pa rin. 10 to 20 pesos naman ang writing pads. Meron din murang blouse at polo, palda hanggang long pants. Mas mura rin ang backpack. Suki rin sa Divisoria si Lilia Malabanan. Pero suki rin daw siya sa mga mandurukot. Kaya imbes na makipagsiksikan sa Divisoria, sa Deskwento Caravan ng DTI siya pumunta. Siksikan na doon. Ang dami na ng tao at saka mas nakakamura. 10 hanggang 30% din ang diskwento sa school supplies. Hanggang 50% naman ang diskwento sa iba pang bilihin. Presyong Divisoria rin daw yung mga bilihin dito sa Deskwento Caravan. Balak ng lokal na pamahalaan na dalihin din ang programa ito sa iba pang matataong lugar dito sa Quezon City tulad ng Mindanao Avenue, Novaliches at La Loma. Sana ma-expand po natin sa iba pang lugar pa sa Quezon City para mas marami makinabang. Ang notebook dito sa Caravan, 9 pesos. Mura rin ang writing pads, crayons hanggang lapis. Crayons at saka lapis na sinabi din naman nila sa atin na nagkakaroon ng pagtataas ng konti. Mga 4 to 6 pesos for a pack of crayons at doon naman po sa lapis ay tumaas na mga 2 to 3 pesos for a pack of 3. Since it is petroleum-based, alam naman natin na tumaas talaga po ang presyo ng krudo, gasolina, so apektado po yon, ano? Kaya tumaas po ng bahagya ang mga crayons. Sa lapis po naman, ang naging problema nila ay tumaas ng bahagya ang presyo ng kahoy. Maging mapanuri lang daw sa produktong bibilihin. Sa crayons, hanapin ang nakasulat na non-toxic. Basahin din ang mga label kung saan nakasulat ang bilang ng pahina, uri at sukat ng papel. Dapat rin nakasulat ang pangalan at address ng manufacturer. Kung nakasulat ito sa lengguwahe na hindi Ingles o Filipino, huwag tangkilikin. Under sa batas natin, kailangan po nakalagay yung mga labels, properly labeled, kung saan siya galing, saan ginawa, sino yung distributor, manufacturer dito, at saka yung ingredients. Isinasagwa ang Deskwento Caravan sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Para malaman ang schedule, bisitahin ang website ng DTI. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Namigay ng mga tinatawag na mga emergency tent ang Metro Manila Development Authority sa mga eskwelahan sa Metro Manila. Pwede raw gamitin yung mga tent na yan bilang pangsamantalang mga silid-aralan o mga classroom sa darating na pasukan. Sa ngayon kasi mga kapuso, kulang ang ating bansa ng 68,000 classroom. Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito kadalasan ang eksena tuwing magsisimula ang klase sa mga pampublikong paaralan. Tila sardinas na nagsisiksikan ng mga estudyante, bunsod ng kakulangan sa classroom. Kaya naman malaking tulong sa Department of Education ang emergency tents na ibinigay ng MMDA sa mga lungsod ng Metro Manila. Ang emergency tents na para sa baha o lindol, maaring gawing classroom. Itong emergency tents ng MMDA may sariling mga bintana kaya makakapaglabas-masok daw yung hangin. Ibig sabihin, may sapat na ventilation. Meron din itong sariling generator na kayang tumagal ng hanggang 5 oras. Kaya walang problema sa supply ng kuryente. Ayan, oh. May ilaw na sila dito sa loob. Pwede pang magsaksak ng ventilador. Magpupwesto na lamang siguro ng mesa at silya dito. At syempre yung blackboard, kaya daw nitong mag-accommodate ng hanggang 34 na mga mag-aaral sa kinder o di naman kaya sa elementarya. Ngayong school year 2012-2013, kulang ng 68,000 classrooms sa buong bansa. Kaya naman una nang nag-abiso ang Malabon City dahil ilan daw sa kanilang paaralan under construction. Dati pag may bagyo tayo, nasa ilalim lang ng puno. Pag may mga sunog, yung classroom ang ginagawang evacuation center, so magagamit na rin po ito. Sa Marikina, kahit sapat ang classrooms, malaking tulong daw mga tents para hindi na maabala mga klase tuwing may pagbaha. Hindi ma-istorbo mga klase natin kung panahon na pwede na silang pumasok. At dahil 2 linggo na lang pasukan na, nakatutok na rin ang MMDA at mga lokal na pamahalaan sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. May 1,000 traffic constable ang ipapwesto sa University Belt at mga lugar na accident prone. Dapat daw pinturado mga pedestrian lane para walang lusot ang mga tatawid sa di tamang tawiran. Pipilitin natin na
tumawid sa dapat na tawiran. Kasi marami po nangyayari, yung mga matatandang nagtatawid ng mga kinder, grade 1, pag nagmamadali po yun, mabagal maglakad yung mga bata. Ang usually nahagip dyan, yung maliliit, yung mga bata maliliit. So ngayong pasukan po, iigpitan po natin yung anti-jaywalking campaign. Sakali naman kailanganin ng mga paaralan ang karagdagang enforcer sa unang araw ng klase, maaari raw makipag-ugnayan sa Hotline 136. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Oras. Magandang balita o good news ang sumalubong sa mga pasahero ngayong araw na ito kasi po balik 8 piso ang minimum o pinakamababang pasahe sa jeep. Pero ang ilang tsuper umaalma sa bilis daw ng pagpapatupad ito. Nakatutok si John Consulta. Bagamat kahapon pa nag-anunsyo ang mga transport group na ibabalik na sa 8 pesos ang minimum fare sa jeep sa aming pag-iikot kaninang umaga, tila nagulat ang ilang driver sa pinatupad na bawas pasahe. Pero hanggang mamaya pa naman po yata ang di ba, ang pagbaba. Kasi effective na ngayon, boss. Okay na ba ngayon? Opo. Effective na ngayon. 8 na, sir eh. Sige po. Ipinatupad ang bawas pasahe matapos ang malakiang rollback sa presyo ng krudo na nasa 45 level na ngayon. Bukod sa Metro Manila, nag-rollback din ng pamasahe sa Region 3 at Region 4. Habang balik naman sa 750 ang minimum na pasahe sa Region 6, Region 7, Region 8, Region 9 at Region 10 mula sa dating 8 pesos. Ang basehan po nito ng pagbalik sa 8 pesos ay hindi lang po yung voluntary na pagbawi na ginawa ng mga nagpetisyon. No? Yun po ay dahil sa kondisyon na rin nang ibinigay ito na pag bumalik sa 45 pesos per liter yung diesel, babawiin yung 50. So meron pong basihan ito. Ang grupong Pasang Mazda, mabilis daw tumalima sa kautusan. Agad nagpaskil ang kanilang mga lider ng anunsyo sa mga pasahero sa ipinatupad na bawas pasahe. Magpapasok ka na, mahal natin ang ating mga estudyante, mahal natin ang ating mga mamayan, kanya kami nagkusang magbaba. Marami nang sasakay ngayon dahil mababa na ang pamasahe. Pero may ilang transport group pa rin pumalag sa kawalan umano ng proseso sa pagpapatupad ng rollback sa minimum fare. Kung kami humihingi ng fare increase, at katulad nga nitong pagbibigay ng provisional increase ng pamasahe natin, ay dumadaan tayo sa butas ng karayom. Biglang ibinaba na wala min lang palugit at ito'y implementasyon na ngayong araw na ito. Yung LTFRB lagi, pagpataas ng pamasahe dahil sa pagtaas ng crudo, laging dinedelay yung approval. Tapos nagmamadali sila, kapag bumababa ang crudo, nagmamadali sila agad magpatupad ng rollback. Tapos wala pang public hearing. Pero syempre, higit na natuwa sa rollback ang mga pasahero. Sir, magkano na pamasahe ngayon? 8 pesos na po. Ayon sa ilang mga pasahero, malaking bagay daw talaga itong 50 centimos na bawas sa minimum fare sa pasahe sa jeep. Lalo pat palapit na ng palapit ang araw ng pasukan. Magandang po yun sa mga tulad naming namamasukan. Kahit papaano at makadagdag na rin yun po sa gastusin, lalo't pasukan po ngayon. Katulad ko bilang estudyante, kahit sabihin natin na 50 cents lang yun, kahit sa isang araw, babalikan, piso rin yun. Babala naman ng LTFRB sa mga lalabag sa bawas pasahe. Ang hindi po susunod dito ay pwedeng makasuhan ng overcharging. Ang penalty po nito ay 3,000 pesos na multa for the first offense, second offense sa mga 5,000 at yung third offense ay cancellation ng prangkisa. Para sa mga reklamo ng overcharging, tumawag lamang sa mga hotline ng LTFRB na 0921-448-7777 at 426-2515. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita para sa mga mamimili. Sa katapusan ng buwang ito, bababa ang presyo ng Pinoy Pandesal. Piso ang bawas sa presyo ng 10-pack na Pinoy Pandesal. Magiging 23 pesos na lang yan simula sa Mayo 29. Tulong daw yan ng Philippine Baking Industry Group sa mga mamimili. Posible rin daw bumaba ang presyo ng Pinoy Tasty kung magmumura rin ang lokal na harina. Samantala, plano ng Department of Trade and Industry na kausapin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At yan ay para malaman kung paano maibababa ang presyo ng sardinas sa 12 pesos at 80 centimos, 12.80. Hindi pa rin daw kasi bumababa ang presyo nito kahit sapat naman ang supply ng isda matapos tanggalin ang pagbabawal sa pangingisda o fishing ban sa Zamboanga noong pangbuwan ng Marso. Pinag-iisipan na rin ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpatupad ng pagbabawal sa pangingisda o fishing ban sa Panatag Shoal.
Kasunod yan ang ipatutupad na ban o pagbabawal doon ng China. Magsisimula yun bukas. Hindi naman daw dapat mabahala sa kanilang kabuhayan ang mga Pilipinong mangingisda roon. Nakatutok si June Veneracion. Bukas, May 16 hanggang August 1, magpapatupad na ng fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Bahagi niyan ang pinag-aagawang Scarborough o Panatag Shoal na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Pilipinas. Ayon sa China, layo daw nitong pangalagaan ng marine resources sa lugar. Hindi malinaw kung sakop ang mga Pilipinong mangingisda sa ban na ito ng China. Pero nang tanungin kahapon ukol dito si Pangulong Noynoy Aquino, we would support the ban and ask our fishers not to go there anymore. Yes, and BIFAR is supposed to be using some device that will improve fishing conditions elsewhere for our fishermen from especially Masinloc, Zambales area, and some Pangasinan areas. Ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinag-iisipan na rin ang pagpapatupad ng fishing ban sa Panatag Shoal na mayaman sa mga isda gaya ng lapu-lapu, maya-maya, hipon at iba pang yamang dagat. Kaya naman hindi maiwasang pag-interesan ito na ibang bansa tulad ng China. Matatanda ang nasabat ng Philippine Navy ang ilang giant clams, corals at iba pang uri ng isda mula sa ilang Chinese fishing vessels. Gayunman, hindi pa masabi ng BIFAR kung kailan at kung gaano katagal ang binabalak ng fishing ban ng pamahalaan sa may Panatag Shoal. We will call it differently. Pwede ho natin tawagin na closed period or closed season. Ang tawag ho kasi sa Pilipinas dyan is closed season. So, at yun ho naman ay part din ng mga management measure na ating ginagawa. So, sometimes we are declaring closed season in a particular area to allow the fish to, or fish stock to recuperate, para dumami sila. May fishing ban man o wala, hindi raw dapat mabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naglagay na raw kasi ng mga payaw ang BIFAR sa karagatan ng Masinloc, Zambales, 15 hanggang 40 kilometro mula sa baybayin. Ang payaw ay isang uri ng fish aggregating device. May palutang at may pabigat ito. Tali ang nagdudugtong sa dalawa. Sa lubid sa ilalim ng palutang, may nakalagay na dahon ng nyog na kapag nasa tubig ay lumilika ng pagkain para sa maliliit na isda. Kapag nag-ipon na rito ang maliliit na isda, siguradong kasunod na ang malalaki na siyang kakain sa maliliit. Doon kumakain ang mga maliliit. And then, ito namang mga malalaki, kinakain din yung mga maliliit na isda. And then the longer na distance mo sa payaw, doon mo makikita ang mga malalaking isda na mga from 15 to 35, 45 kilos na yung isa. Kaya sabi ng BIFAR, hindi na raw kailangan lumayo ng mga mangingisda para maghanap na ikabubuhay. Ang gagawin lang daw nila ay lumapit sa mga payaw. Whatever happens there, whether there's a ban or no ban, the government is assuring our people that there is enough fish to catch. Because we have early on instituted this measure in anticipation of whatever might happen there. Wala magugutom na pamilya? Wala po. Hindi po tayo papayag na may magugutom. Ang Malacanang, hindi naniniwalang naisahan ng China ang Pilipinas dahil sa fishing ban. I think the President was very clear in that respect yesterday during the interview. Meron pong first part doon na sinabi niya, iba yung doon sa fishermen nila, iba yung doon sa fishermen natin. Nananawagan si Lipa Archbishop Ramon Arguelles sa mga Katoliko sa buong bansa na manalangin ng Oratio Imperata para matigil na ang irigan ng Pilipinas sa China. Ang Oratio Imperata ay isang uri ng panalangin na iniutos ng obispo na dasalin sa lahat ng simbahang Katoliko. Pagdasal natin na ang ating bansa hindi lamang safe from all armed conflicts without and within, kundi tayo maging sign ng peaceful, loving people whom other nations will recognize, will respect because of our stand. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga